Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Miyerkules, 18 ng Disyembre. Nangangamoy Pasko na, at ang salita ng Diyos para sa atin ngayon ay inihahanda tayo upang magkaroon ng excitement sa pagdating ng Panginoon, lalong-lalo na sa pagdiriwang natin ng Pasko. Ang ating ebanghelyo ay ginagabayan tayo patungo sa Pasko sa pamamagitan ng karanasan ni San Jose na nagpamalas ng tamang pagtingin sa loobin ng karunungan na mayroon ang isang sumusunod kay Hesukristo, ang isang Kristiyano. Mapagkumbaba siya na hindi natin nadinig, sumigaw at magpahayag, hindi nagsalita,
nagsikap gawin ang kalooban ng Diyos. Inilagay sa kamay ng Diyos ang kanyang kapalaran. Si Jose ay nahaharap sa mahirap na kalagayan. Sa kahihiyan, pwede nating sabihin, alam niya na si Maria ay buntis, pero di naman niya ito sinipinan. Natural na siya'y nalilito at nababagabag. Ano ang kanyang gagawin? Ayon sa batas, may karapatan si Jose na ihabla at ilantad si Maria at maparusahan ito sa pamamagitan ng pagbato hanggang sa ito'y mamatay. Pero si Jose ay matuwid, may pagtingin sa kapakanan ng iba, at dahil kilala niya ang karakter ni Maria na nakatalaga na para sa kanya, kahit hindi siya makapaniwala na buntis si Maria dahil sa Espiritu Santo, hindi siya kumbinsido na nagtaksil ito. Hindi niya naman pwedeng di pansinin na lamang ang di mapaliwanag na pagbubuntis at wala na itong gagawin. Kumbaga dead man na lang. Hindi naman pwede yun. Dahil alam natin siya'y matuwid na tao. Kaya nagdesisyon na mag-compromise itong si Jose. Ayaw niya din na mapahiya si Maria, kaya nagpasya siya na hiwalayan na lamang ito ng sikreto. Alam nyo, decision making is an action that is distinctively human. Araw-araw sa buhay natin, kailangan natin ito gawin. Ang magdesisyon ng matuwid ay problema ngayon ng modernong tao. May hibla ang ating lipunan na sobrang relativistic, na ang tama, matuwid, ay depende na lang sa tao, sa sitwasyon. Tuloy, ang tao ay wala ng pamantayan kung ano ang tama at mali. Wala ng absolute. Wala tayong batayan, puro depende na lamang. Makatagpo tayo ngayon ng tao na 40 taon na ang edad, pero di pa makapagdesisyon sa buhay kung ano ang kanyang gagawin. Kapansin-pansin, lalo na sa mga kalalakihan, ang pag-aalinlangan. Takot na mag-commit o kaya umako sa responsibilidad. Dahil dito, ang modernong tao ay kulang na kulang sa paglago. Hindi makapagbunga, hindi siya makapamuhay ng matuwid. Sa halip na gawin ang dapat gawin, ay magdesisyon, mas ginugusto niya na pabanjing-banjing na lamang. Walang commitment. Bukas lahat sa opsyon. Kumbaga, no problem. Ha? Ang solusyon dito ay ang solusyon pinamalas ni Jose. Habang natutulog si Jose, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya at sinabihan siya na huwag magpadaig sa takot at panagutan si Maria upang maging kanyang asawa. Si Jose ay tumugon sa sinabi sa kanya ng anghel sa panaginip. Tinupad ni Jose ang kanyang calling bilang tagapangalaga ng manunubos at natupad niya ito sa pagiging simple lamang. Hindi maingay. Siya ba ay espesyal? Exceptional? Siya ba ay lalaking napakatalino? Hindi. Siya ay lalaking nakikipag-usap sa Diyos. Nakikinig sa anghel at sumusunod sa direksyon nito. Ito lang ang kanyang sikreto. Ito ang kanyang malaking abilidad. Nagdiriwang tayo ng Pasko, may banal na pamilya dahil si Jose ay nakipag-usap sa Diyos. Di natin kailangan ng partikular na galing o abilidad. Sa halip, kailangan lang natin ay itigil na gumawa ng sariling paraan at humingi ng tulong sa Ama. Maging katulad ni Jose na marunong makinig, nakikipag-usap sa Amang nasa langit. Kaya naman ng resulta, ang Diyos ay sumaatin. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa paghihintay namin sa pagdating ng aming tagapagligtas, tulungan mo kaming harapin ang mga di inaasahan at nakalilitong pangyayari na dumarating sa aming buhay. Nawa tulad ni San Jose, ay magkaroon kami ng malinaw na pangunawa at pagpapasya sa plano mo na nakikita sa pang-araw-araw na pangyayari sa aming buhay. Ang lahat na ito inihiling namin sa ngalan ng Anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maligayang Pasko po sa darating na December 25.